Jeremiah chapter 3, verse 15. Okay, I'll be reading the King James Version. Nag-iyon siya ay mahinay. Kusgala ka dili kung magsagit-sagit ron. And I will give you pastors. Sa uban nga translation is shepherds. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ako usbon. And I will give you pastors. Sa uban nga translation is shepherds. According to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay, kay kaning trabaho sa pastor, dili siya sayon mga igsuon. Kay kung sayon pa siguro og hayahay, daghan na kayo karong mga tao ang namastor. Okay? It is a kind of life that is very challenging. O dili tao ang nagpili kaniya, kundi ang Diyos mismo. So gikan siya sa kasing-kasing sa Ginoo, unya gihatag siya ngadto sa iyang mga katawhan, gitahasan sa usa ka trabaho sa pagpakaon, di ba? Which shall feed you with knowledge and understanding. Mo'y magpakaon, mo'y magatiman sa katawhan sa Dios. O pinakataas nga privilege kani mahimo kang pastor. Dili ni siya basta-basta nga profession sa kalibutan, pinakataas nga trabaho, yet the most what? Pinakabarato. Diba? Pinakabarato dayon. Pinakahago din ang mga pastor kay yanu-yanuhon lang. Nabantayan ninyo? Mga pastor karong panahon, yanu-yanuhon lang. Ubos kaayo ang tanaw sa mga tao, sa mga pastor. Matao mo dili? Yes. Walay value. And dili na po na siya surprising kay mismo ang atong Ginoong Hesus nag-ingon man siya nga sa kalibutan dili gid ka i-recognize kung iyaha ka. Mo nang dili ka iluhon sa kalibutan, dili ka i-value sa kalibutan, pero dito sa eternidad dako kaayo ang imong dili so on. Okay. Alright, mo na nga ato ang hisgutan karon ang kinabuhi sa usa ka pastor nga bisan sa kalisod, kabuat, walay sweldo nga tawag kani nga trabaho kini sa kalibutan, apan duna gayoy mga tao nga gipili sa Ginoo aron sa pag-atiman sa iyahang mga katawhan. Nakadundong ko sa usabi sa unang panahon, gikuha ko speaker. Dili dito siya basta-basta. Dili dito siya basta-basta tungod kay kuan man, city, tibuok ito siya. City, murag na asaling annual nga seminar that time. Then, ang akong member, siya man ang president di ay sa City Hall, kanang murag women organization nila. So, mao itong pagpangita o speaker, ilang kong gikuan, akong member mo ay nangusog nga si Pastora Mincho ato ang pa-speakeron. Then, kabalo mo, aside from me, naay mga professor sa Lazal nga mukuan pod mo lecture. Murag duha man ata to tutuloy tanan. Pag-abot ako dito sa kuan sa ABC Hall to ano nila gymnasium ba to. Oh, pag-abot ako dito nana mga tao, puno gid ang gym. Grabe, hasta ang kuan murag kanang gamay na space bitaw nga malaka tibok barangay man dito. Pag-abot ako, wala ko dyan ko nila nailihin nga ako ang speaker. Kaya kanina naging bata pa ka. Ngayon pag ito, mga busy na, asan ang speaker? Anak ko ayun po ako, may naraoy mga tubangan. Oh, ikaw day. Giday pa dyan ko. Ikaw day. Ay, day. No. Kaya ubos lagi ka, di ba? Ubos ka. Pero katong mga lecturer, mga professor sa Lasal, ay withall kayo sila. Sir, kayo, receive kayo ba? Ako kay gila, di kong gilabay na bayan. Huwag kiragid kayo sa natanan. Isag din na lang, Lord. Ani mong gidang kinabuhi. Anak din. Ang kuwanag to, naas sila'y tema. So, i-explain na ay katong professor sa Lasal, gi-assign na nga mo-explain sa maong tema sa view sa kalibutan, scientifically speaking. Then ang akong assignment po is to explain the theme in view of the Bible. Karon kay kato mga kumakauban ng mga lecturer kay mga Katoliko, mga sa nga tanang nga mga bantugan ba. Dili lang sila ordinary nga mga professors.
Ba't mga faith defender di sa Catholic, katong mga professor nga duha ka buo. Well, nag-lecture sila, grabe yun, mailan dyan mo mga bright kid kasi nga tanan niligid sila basta-basta. No, English tanan, iko Lord, ako rin mag-Bisaya ani karon. Explain sila, duro ana rin, ilang i-insert si Mama Mary, anak, nila mo. Yung bis kaya ilang scientifically, ilang suksukan ba sa ilang doctrine sa Catholic. May anak ko sa kong kagalingon, pantay lang di ka karoon ko, hindi makatindog niya. Nang mo ito pagtindog na ko, anak niya ko, anak hindi panahon Lord. Tindog ko, naging pang-refute ako tanan ang laging mga istorya. Din abi na ko ma-open. Then pag human anak, doon itong isa ka professor, nako, niya na siya oh. Siya nga, Pastora, pwede ko mangayo ito mga verse nga. Ipanglitok ni mo ganina tanan kay nindot na gito. Wala ko kabasa ito. Ano siya. So, gihatag na nako ang tanang verses. Then, dinarap ako kadungdong sa akong mga gipangyama-yama nga versikulo tungod kay wala sa akong notebook ning pop-up lang mas akong nauna gihatag sa Holy Spirit. Then, ang kamutanan ka ay mga isuon tungod kay naman ni lecturers, then ay MC. Ang MC na mo, katong bayot nga noon, nakalimot ko si ngalan ni Adto, paghisgutay na karon sa love gift. Si Sir, magitagaan nila 20,000. Katura iyang istorya, yama-yama lang tuntunga nga, walay nonsense ba? Gani anak, magtukuan na, pila may hatag ang pastura ni anak, magtatagay na 1,000. Magkita ninyo. Tagay na 1,000 niyo, putong isa. Uy, ayaw po ng 1,000. Uy, ganindot kayo itong iyang gikuha ganina. Tagal, 20 ng bayot. Nga na po isa. So nga, ay, wala man na, wala daw namitingi ang akuha kay ang priority nila, ang katong MC, kay VIP daw. Nakita ninyo ang diferensya? Hello, church! So, inana ang pananaw sa mga tao, sa mga alagad sa Ginoo. Tanawan ninyo, si naibalaan ako ang yung 1 hour appearance sa magbabay-babay na sa stage, kanta-kanta gamay, yabag na ba? Kabalo mong pila yung bayad, 3 million! Kita ninyo? Ang pastor pawalihan, 2 hours, tagaan na nag 500. Wala na, maklaro na gina ko sa inyong mga mata yung ditagid ko mamastor. Yeah, tinoon na. Sumaw na nga, ang alagad sa Ginoo, makaingon gid mo karong kabantagon na kung dili na siya pinili sa Dios, dili gina ninyo siya makit-an sa inyong atubangan. Now, kinsa di ay si pastor. So na ako gibutang nga acronyms, so we will be defining every letter sa word nga pastor. Asa na to nin? Ayun sa bulgar tananin. Ang pilang sa maguna. Okay, so ang pastor atong tukiong karon, kinsa ni siya nga tawo nga gipili sa Dios para nimo. Mutuo mo nga dili kamo ang upili sa inyong pastor? Hello? Yes, dili kamo ang upili sa inyong pastor. Kanang pastor lagi padala sa Dios sa imong kinabuhi. Dili na siya aksidente. Ang Ginoo mismo anak, specifically ang nagpunit niya para nimo haong sa imuhang personalidad, haong sa imuhang paninahanglan. Mo na daghang mga tao ngayon dito sila nga sayo ko simba na simbahan dili ko ganahan na simbahan dili na siya tinuod tungod kay ang simbahan nga imong gipasilungan diha gid ka gidala sa Ginoo. Dili bisag kan sa dili masayop ang Dios sa pagdala sa pastor sa imuhang kinabuhi. Doon na kay makit-an nga mga dili maayo usahay niya na siya mga lapses, but it doesn't mean nga wala siya gipili sa Ginoo. Siya ang gihatag niya para nimo aron atimanon ang imong espirituhanon nga pagpaginahanglan. Okay. Kinsa si pastor? Number 1, letter P, it is someone who prays. Nanay Esme lang pray. Praise constantly for God's people. Okay, siya ang nagaampo sa mga katawhan sa Dios. Walay hunong na siya nga naga-intercede sa iyahang mga ginsakupan. Naminaw mo? Kung na siya makita na na-backslide, nabugna o nawala sa kamot sa Ginoo, ang pastor, ang number 1, anak nga mo intercede para sa tao. Doon ay mga mahal sa kinabuhi nato nga mo ampo, pero kabalo mo, walay makabit sa ampo sa alagad sa Ginoo. Yes, that is true. Dili na mo hunong. Hantod nga makita niya nga kanang tawhana, mabalik na siya sa saktong dalan. Inaana ang trabaho sa pastor. Bertanaw siguro ninyo sa ubang pastor, kay marag okay naman, relax naman. Wala mo kabalo in the secret place.
He or she is the one interceding on behalf of the people. Sa iyang mga sakop, apil pa ng iyang mga pamilya o mga higala, inanak kadako ang pag-ampo sa alagad sa Dios. Wala na nag-refer na ko ha, pastor ni, generally speaking, sa tanang mga alagad sa Ginoo. Mabita to katong si Henry nga nawala, wagin na muna siya undangin. Hangtod nga ni balik gid siya. Praise God. Lord, salamat kayo Ginoo ni. Asa man siya karon ilang buyog siya Ginoo. Wala ni Ate Rebecca, Pastora Rebecca, di ba kailan no? Naadaw siya yung membro nga na-backslide. Katong membro ha, buutan na to sa una, naalin ni tabo ba nga problema nawa? Unsa iyang gibuhat mo? Dahil naay teknik sa pag-ampo dahil. Unsa man ting? Isulat daw ang ngalan sa tao, like isulod ko no og banga. Gamay na banga or something inani lang ba? Ha? Biblikal na, o ko kabasaan na siya. Dili na biblikal, pero strategy na dahil effective. Dahil, inabutan ko no sa ngalan, o nakay banga or something, inay nga ako, ug-ugon ko no ni mo, imong yampo. Dahil, kung dahil tayo, so dahil epektibo giday. Kay katong na-backslide ako nga member nga sa kabulan, himuli dahil. Sayo nang kaniana siya nang ko pagbalik nga naipila kagabi nga di ko siya katulog, pabalikon dahil ko siya simba. Ngayon siya mauna dito ako mga pag-ug-ug. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Muna nga ang pastor, inana niya kasing-kasing, mo ni gasa sa alagad sa Ginoo. Dili na siya, bisan kano sa dili kumutuo nga doon ay pastor, kapuyan sa mga pag-ampo kay nga nagibutang na ng daan sa Dios sa iyang kasing-kasing ang mahigugma sa iyang katawan dihang dapita sa mga pag-ampo. Hay! Kamo, masipiyat pa ampo sa inyong pastor. Pero ang inyong pastor, dili gina, bisa ka sa dili gina makalimot nga moampok sa iyang makatawan. Labi na kung naapagid kay paninahanglan, di ba? Maespesyalan pagid ka ana. Ang maampo man tanan, pero kung mo text ka, mo chat ka, mo na yung problema, medyo madugay-dugay, ginadapita sa imong iriya. Magkina, binumbahay, nag-ampo nila, haladalhon ka sa trono, sa grasya, sa Ginoo. Dili na undangan! Hantod nga makabot nimo ang imong panginahanglan. Pareha ba ni Moses, nakadumdum mo atong nakasala ang Israel sa sin of idolatry? Katong bago sila nakagawa sa Egypt, di pag-abot nila dito sa wilderness, misaka lang si Moses kadiyot sa Mount Sinai kay nakikistorya sa Ginoo kay gihatag ang Ten Commandments. Pag naog niya, nangabuang na ang Israel. Nga naman, di ba nag-put up silang baka na made of gold, dinilang sayaw-sayawan ng duro, kay mao may influensya sa Egypt sa unang panahon. Nagdako, ang uban, nagdako. Nagpuyo sila dito sa Ehipto sa pila ka mga katuigan, na influensyahan sila sa manners and customs in the land of Egypt. Idolatrous man ang Egypt. Munang bisan nakagawas sila dito, dala-dala nila ang ilahang kalibutan nga kinabuhi. Perti man nila ng panayaw. Hala, nang gitamburi naman na sila dito. Gisayaw-sayawan nila ang baka kay Diyos man. Kay gusto sila nga naay resemblance sa ilang Ginoo. Maubaya ng mga Katoliko. Di pa dyan mo angko ni Katoliko. Katoliko ba sa una? Giingnan ko atong mga Katoliko nga baga daw kong now. Ako naman himo na bagag now. Lagi aawayon lagi. Sus, Lord. O dili ko no nila girespetuan ang santo. Kasi girespetuan si mama sa una, magluhod man na magkatubang atong santo ninyo sa una. Manawag ka naman, di ba daghan man na silang mga santos. Unsa na mga santos-santos, ilang pangalan. Lami bitayin ng, hoy, Katoliko, hoy ako sa una. I have seen, I have heard how these Catholic believers pray. Dili ko no na respetuan, halukon nila itong tiil Jesus, kunoy nga ginamas kahoy. Pahalukon pa ng apil ni mama sa una. Di ba mga Katoliko? Siga kay mata ni tatay o. Inano kaya sa una? Pahalukon ni mama itong tiil Jesus. Dahil katubit itong rebulto ni Mama Maria, iyang papahiron, pahayka ko, pagnus-pagnus niya sa among naong. O say kunay! Mga nahitabo sa Israel. Pagkakita sa Ginoo na suko kayong Ginoo. Oy, nadili sila mutuo nga dili malipay ang Ginoo nang magsimba-simba og Dios.
Unsay gibuhat sa Dios at tungkuan Israel nga nagsimba sa baka? Unsay desisyon sa Ginoo? Pamatyon silang tanan. Nakita ninyo? Pero unsay gibuhat ni Moses? He interceded. Nagtaliw patiwala-wala din siya. Tanawan niyo Exodus 32:32. But now, if you will only forgive their sins, paminaw. But if not, kung dili nimo sila pasayloon, papasa ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Wow! Kinsa may pastor mo ako, ug ako bahala og pay may pirno mo kamura, ayaw ko pagangina. Pero si Moses tanawa. Lord, kung dili nimo pasayloon ni mga tawhana, tangtang nga akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Sayunan mo, dako kay nang gugmaha. Kisayunan ka na ipatangtang imong ngalan sa book of life. Bilabihan mga inatupan kamot karon masulat atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ini kamatay mo kalit diha, katubang mo dito. Unsay ngalan? Jerwin Armingol. Nagtanaw sa book of life na ka dito ay grasya. O wala, dakong disgrasya. Luoy hadlok. Pero si Moses, wa siya mahadlok. Grabe no. Nakaingon ko ba? Unsay nakaon ni Moses nga nagampo siya ingon adto. Kay perti jud ningikuan sa Ginoo adto. Kung unsay kasulti sa mga taga-Ehipto nimo ani Lord, imo lang ipagawas ni mga tawhana para patyon na ni dapita. Kaya nasuko naman kay Ginoo. Balaod ba ya sa unang panahon, di ba sa Old Testament? Kagahit nilag mga ulo. Sa usalang kapag pabilog na kadesisyon ang Dios nga papaon silang tanan. Wow! But the servant of the Lord pleaded to God. Maubaya na ang mga pastor. Abi ninyo, pag makita kita sa pastor nga iyang membro naa sa makasasala nga kinabuhi, dili lang ni ako ha, take note, mga pastors, manghila na sa Ginoo. Lord, ayaw tao patihan ng tawhana kung kahibalo ka ngayon anak pa ang kinabuhi. Yes, that is true. Kaya kung kana mamatay nagkalit Lord, nga nangabit man day na. Kana mamatay nagkalit Lord, na nakiklipin ra ba day na. Dili kinamalangit. Maluoy ka Ginoo. Kuha sa daan. Luwas sa daan. Alisin mo kuha ang kinabuhi. Inana ang prayer sa mga lagad sa Diyos. Because they are the one. They are the one nga naiingon anak nga gugma para sa mga tao naghihigugma sa Diyos sa kalibutan. Hallelujah. And letter A stands for admonishes faithfully. Walay laing nindot nga tambag nga madunggan nimo gawas na gina sa tambag sa imong mga spiritual leaders. Kinsay mo agree? Agree po mo nila ko. Kanino po ba? Diba? Ganun man. Kaya ang mga lagad sa Ginoo, gipanalangin na sila kaalam. Mo nang don't seek the counsel of the world, for it will only ruin your life. Pangita ganit tambag sa imong barkada. Masay problema na to, Brad. Matay, Brad, ni akong asawa, rin naman kong kasabot. Sus, daghang gasaya diya, kagwapo ni mo. Ikaw, nga mawili mga nang bayhana na. Sayang, abi palang week. Ano ba yung tinambagan ng mga yawan noon, yung matawag sa kalibutan? Abi palang week, abi palang. Wakay God's, abi palang di tagwapo. Unsa man, para bang Elena Darna. Paminawar ko na yung mga vlog, tigtanaw ba ka, ano, pangtanaw dito siya. Tigtanaw ba ka sa cellphone ni Derek? Kay mga trabaho na sa mga batignawong. Siya batignawong. Naunsa man taon na, oy. Kapag pagkupol ba yan mo kay, kamo magtiayon, magbasahay ba mo text sa cellphone? Ano wala man naningog, magtinaguay mo? Diba, in harmony man, akong gamit itong doon. Mo pa ni mo nagbasa sa akong message na siya. Mo na diyon ng hanay ka chat ni Muhan. Siya na maguna-una. Walay code, walay sana password ng mga cellphone ako diha. Naa na siya access tanan. Transparency as we call. Hello! Mo na kung doon na gani kay problema, na kay confusion, paminaw, na kay kalibog, patambag sa imong pastor. Kaya kung dito ka paingon sa imong barkada, sa imong silingan nga marites ka isa tanan, madaot jud ka. Diba? Diba in Psalm 1:1 sa ingon, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa
mga dautan, nor seated in the seat of the scornful, nor standeth in the way of sinners. Kay ang maayo nga panghunahuna, ang maayo nga mga pulong, ang mga maayo nga tambag na anak sa imong mga spiritual leaders. Godly advice comes from godly people. And see the difference. Are you there? Katambag mo, pastora, na in love na baya ko. Kani mga mga young people, when it comes sa ilang love life, wala nagpatambag na ko bisag kasaman. Kailan naman decide ko, kanis pastora, di gini mo sugot. Di na lang kita man ang hidan eh. Wala oy. Kani mga ulitaw din nga wala pa nahalin, kinahanglan mo saman. Magpatambag mo. Paminama Church, sa unang panahon, sa dalaga pa ko, sa sumasap, na ako young people nga nagpa-advise. Dako ka ito siya nga tao, taas pa ni Dundun. Dako paglawas ni Dundun. Grabe itong nataan, dako ak tanan. Then, matingala ko niya, nakabantay na ko niya, murag distracted kay siya sa mga nangagi pang mga adlaw. Na-sense na ko sa akong spirit nga naagi something wrong niya. Wala siya kagwanta, nanuktok siya sa akong kwarto. Ikaw sa man, pastora naagid ko i-confess nimo. Nakulbaan ko, susi, confess nimo. Sa mga ibig, sa may problema na to. Pastora, grabe, gid ang kaulan ka akong ibati. Kabastos ka pa nila. Ha? Kasi mo giwagan. Narisig ang ngayan. Kay Bible School students, magto sila sa unang panahon. Then ako may gabantay nila good. Yung ginganlan ang babae, yung giangayan niya, guru din. Grabe ko nang struggle sa iyo na nga, kay naa siya pass. Naa siya pass nga, kanang nana lagi sexual immorality sins, dayon na-trigger, tungkol kay nakakita siya babae, nga iyang giangayan, siya, dili na ko kaabang ta pastora na, kanang iampo, di ko kagalain, na iyang ginhawa ko, no? Ko grabe, na gini nagwaga, na dinagina siya dahil mabangbang. Mutong gilehan ako siya, giampo ako siya guro, na maglikay lang sa kahayo sa pagdulo sa mga babae. Then every weekend, puuli na siya sa ilaha. Then nag-uli na niya, magpaluyugin ko niya mga pag-ampo. Kaya niya, bitaw mo siya, mahunahunaan niya dito, di wala ba yung mabantay niya. Mag-ampo, ko niya guro, Lord, protection ni, itong bataan, ginong ahamang ka, itong karoon, dili naman namin kapano, mahatapunin, mamastura ba to siya, Lord, maluoy yung taon ka. Then, break to na mo, murag 2 weeks, pag uli niya, iyan ang iya kong gibalitaan sa hitabo sa iyong kinabuhi. Abi ni mo, pastora, naagihigayon nga hapit na gid ko nakaadto ka ng burikatan. Ana siya ako, ha? O, kaya nagi na siya, kainit lagi siya kaysa nga tanan. At tutuan na daw siya, nakita na daw niya ang babae, kay bayran rago daw na siya. Pag adto ko niya dito, natingala siya, kang iya ko nung uwag ng ibati, kinawa daw kalim. Nakainom ko sa kong kasing-kasing, yes, praise the Lord. So, uli na lang ko, pastor, kay nawala man akong gana. Hindi naman kong ganahan mo tanaw sa babae noon. Ano siya, dahil karon, kumusta naman ka? Giwagan ka lang ba gihapon? Ano siya, nawala lagi, pastor, marang lamig, lagi ako kasi, sa bawat sa Ginoo. Kimukulbaan may pagkano na kikauban ni Ana sa parasunid ako na makasenta mo si Anta pagkidakuan ay isang lubang na gitmiya ni Lord Jesus name. Wala ka mo si kayo mo sa yawa nga na bayan na. Ang atong protection kanina ba yung mga pag-ampo? Maayo na lang kinagpatambag siya kay ubala unsaon na lang man. Naimpas ng tanan dito mga babae kinsa iyang mahunahunaan at iyahang magpahungawan sa ibati ka uwag. O manguwag mo pag-ampo gid mo ta. Kamu nga walay mga bana, walay mga asawa. Kung bation mo sa iyong anak, pagpaampo mo, ampo mo. Kaya ang ampo mo na ato ang ginagiban. Kung dili mo, mag-istorya lang po ta, kanang sana. Magtinampagay lang po ta kung si maayong buhaton na ito ang nagabita. Kaya magpatambag kasi mong barkada, I'm hot today. Ino po ka na, ang kita tato. Ano mo sa mong barkada, ano? Di ba? Alright, S stands for supports you all the way. Okay, a pastor is someone who supports you all the way. Okay, so ang pastor, ato yung naman ang pastor, hinatag siya sa Ginoo. So, dili siya mo talikod, dili siya mo biya sa iyahang mga ginsakupan, bisag kung sapay mahitabo sa ministry. Dili lagi gapon sila mo agree. Nakadumdum ato na aksidente ta.
Nadungog dahil ko diri ba, sa layawan. Sa yunan ka nag-trending gina ito, no? Pagka-aksidente na to sa unan, nabalingog ko diri sa layawan nga, di na ko nung kumubalik. Nain ni anak ni Ma'am Ann, yung ko na, katong pastura nga gawali diya nga, wala, nilayas na to, ina nagigituldukan, hilayas ko ko. Kikinsa ko no, dili mo layas, anang nakapatay ko no akong bana, then nakadisgrasya ko no sa mga membro, wala sa mga, di na to, bisa mo magkustaan, di na ko no kumubalik, dire. Sa yunan ka, anak, then yung ani, dito ako pagka-Domingo, yung istorya, may Ma'am, may galing si Ma'am, kahilaban siya na ako. Dili siya yung anak nga pagkaalagad sa Ginoo kabalo ko, gilaan siya ni Ma'am Ann. Sa yunan mo. Pero katong itagwa, kalayas-layas, biya gito gitagwa. Naunsa na kasi nanay Angging ato, si Jennifer sa ospital. At ang ospital na, minupat na, di na makaplagan. Hallelujah. Okay, so inana ang pastor. Hallelujah. Siya ang musuporta sa iyang ginsakupan. Muna ko nakabantay mo ang pastor mo ginasay dalangpanan sa mga nanginahanglan. Bayluanan ng kwarta, pangayungan ng bugas, pangayon ng sanina, sapatos, bisag unsa na pangayon sa alagad sa Ginoo. Then mutabang og muhatag gina sila kutob sa ilang makaya ug mahimo basta kay naa aron suportahan ang iyang mga ginsakupan. Inana ang trabaho sa alagad sa Dios bisan og in return kalimtan ra na sila. Ako daghan ko mga dili ra biya kamo ang mga tao ipaghawiran ako. Bilabi daghana ng mga disciples nga niami sa ako mga kamo. Ang kauban karon to God be all the glory ng mga pastor na, ng mga missionary na, mga leaders na sa simbahan. Malipay kay ko magtanaw sa ilang mga kinabuhi gyud. Kana ba makayon ko sa iya Lord worth it gyud tanang mga kahago ani imuhang kingdom. Kay bahalag dili ka nagato no, bahalag wala kaya mo basta makit-an galinani nimo kani pastor, makit-an galin niya ng iyang disciple nga nagpagamit iyang disciple nga naglakaw sa insakto nga dalan mao ni kalipay sa mga alagad sa Dios. Makalipay mo po ng manghatag mo kwarta. Pero mas makalipay kung ang inyong kinabuhi mahimong useful sa gingharian sa Ginoo. Tinuod na mao na joy. So the pastor is the one who will be supporting you all the way. Unsa may mahimong dagan sa ministry, di ba? Unsa may imong mga plano sa kinabuhi, ang pastor always ginang magpaluyo nimo sa mga pastora, iampo nga akong mag-eskwela nga nakahuman. Pastora, iampo nga makapasar sa board, nakapasar. Pastora, iampo nga makatrabaho ko kay mutabang sa ministry. Giampo nakatrabaho, o niya ang giampo nakalimot. Suporta gihapon ang pastor. Tinoo. Nag-ampo gihapon ang pastora na. Pariha pa sa Don Victoriano, makadungdong ko sa testimony ni Pastora Lalang. Na sila yung people nga siman. Sige exam, murag kadua. Di ka pasar. Then the third time around nga ni exam ba to, ni hangyo. Kaya ang gift mo ko ni Pastor Lalaw, ni Pastor Medi, kay gift of intercession. So, nay, tay, ang po ba ko nga makapasar ko kay kung makasakay na di kong barko, nay, tay. Tabangan gina ko kay panahon. Ato panahon ng simbahan sa lampasan, luoy pa kay sa tanan. Nay mo tapang ko na, mao gina kung saan sa Ginoo na pahinakilak pa kuno pilabi ko no ampo ni Nanay Lalang ni Tatay Midi kada kadlaw ng mga ubang pastor para gutong dito ni sa charismatic nga si Bigti ampo kadlaw gipalayas man ta di man tay nahimo adto, di ba? Sige ampo Lord, itaw si Nanay ampo Ginoo tinugdan ka sa kaalam ipapasar nganlan biya na ba ito magpa-prayer request mo mangayo gid kumpleto nga ngalan kay di mo mata kumpleto nga ngalan lain ngalan ang ipadagos Ginoo naayuha gid ang mga ngalan nakapasar man na pagkapasar na nakasakay pormiro ng hatag then nagpaampo na pud kay magpa-promote nahimo ba tong kapitan karon sa pagkadako nagsweldo dili na siya kaila nilang pastor. Kung dili pa lang dito sala, ibalik na muna sa sunulol. Kay bakakon. May gani kay wala yung anak o pastor. Mag-ampol. Galandagan ang iyang unahuna. Hello? Nakamo mga batanon? Ayaw din mong saad-saad nga mo suporta mo sa inyong pastor o sa inyong church kung dili ninyo kayang panindigan. Kaya ang Ginoo ra ba, dili siya kabinuangan. Hello?
Okay, letter T stands for, kinsa ang pastor, it is someone who teaches the Word of God wisely. Alright. Muna nga, wala kay makit ang pastor nga, pwede na sila mo eskwela. Are you there? Mo eskwela na sila, magtuon. Dili kay nakahuman og pilang tuig sa Bible school nagpasabot nga dito na tama. No! Ang education sa pastor nagpadayon na. Walay hunong ang tuon. Kay ngano gatudlok siya. Aron ang iyang mga karnero mapakaon niya sa insakto. Are you there? Kaya ang spiritual maturity baya sa church nakasalalay na sa menu nga gikaon ninyo kada Domingo. Nganong daghang mga Kristohanon karon nga di ba mga luuran ng gihapon. Nakabantay mo na bang church? Mga luuran. Ang uban nga pangag na nagsilimba nga upaw na pero naggibisyo lang gihapon. Ang uban, di ba? Ang uban matingala kadukay na pero tan-aw niyo work unbeliever lang gihapon kinabuhi. So it has something to do with sa gipakaon sulod sa iglesia. Naiuban nga sakto ang tagkaon pero dili man pud lamunong tanan. Nakita ninyo? Oh, tanaw-tanaw na pag mabukog sila ilang pong iwa. Kaya di sila kadawat. Hi. Di ba pag maigo bitaw, pag labay galing diya sa pulpit nga, kamong mga palahubog, di siya pagpalahubog, agoy, di ginaako. O, di ba, di wala igo. Imong tatong girebound. Anak na. Hey! Pag ingon o, kamong mga palahubog, layat tanday nung na Henry, ako na! Kamong mga immoral, ako na! Anak dayon. Di, human. Kita kay mulikay man ta Allah, si Kuan, si Junil, na, si Bitoy na, di ka mo tubo. Mo nang layas na lang nga itong mga buhok, wa ka lang gihapoy buhok. Hi. In 2 Timothy 2:15, sa inyo ni Pablo ni Timoteo, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly explains sa uban nga translation, and who correctly handles the word of truth. Kaya ang mga alagad sa Ginoo mas bukat ang ilang silot unya kung nagtudlo sila o dili mao. Naminaw mo? Makatudlo ganit kag mini nga tinudloan. Mas bukat ang silot sa mga magtutudlo kaysa mga naminaw. Kabalo mo church, parehas anang purgatorio nga teaching sa Katoliko. Muna example, false doctrine man na. Naayo sa kabasyo, niingon ako, iyang gi-quote ba? Kaya ang Bible naman sa Katoliko, na siya dungag. Ang Bible nato, nag-contain rin siya of 66 books. 66 infallible books. Maura rin siya nakapasar nga libro sa una. Pero sa Katoliko, 70 kapi na siya. Kaya ang uban na dungag, wala to sila nakapasar. Gi-adapt sa mga Catholic, aron i-support sa ilang idol worship o ubang pagtuludan nga dili suportado sa ubang nga scripture. So dunay Catholic believer, ako siyang giingnan, kung biblical ang purgatorio, tagain kog lain nga supporting verse nga pagpamatuod nga, tinuod na, ako siyang giingnan. Kaysa makabis na siya nag-quote, sa makabis ka, na doctrine ba yan ang purgatorio? Ako siyang giingnan. Doctrine ng purgatorio, and that is very deceptive. So you have to explain and support me asa makita sa New Testament that there is indeed a purgatory. Di man siya makatubag. We go see? Di mo ma-explain, di ba? Kaya di man natin noon. Because the Bible is in harmony. Muna importante ng kaning teaching the Word of God wisely. Kaya kung masayop ka, bugat. Di ba? Yung sa Revelation, anyone who omits and adds, bisag kinsa nga midungag ug nikuha sa pulong sa Ginoo, iyang laglagon. Hay. Walay purgatorio uy. Ana nanangutana. Pasurasa di paingon ang kalag sa dautan kung mamatay siya karon nga wala pa nibalik ang Ginoo. Kabalo mo asa kayon. Dito siya sa gitawag nga Hades. Hades ang term niya sa New Testament. Sheol siya in the Old Testament. And both Hebrew word, Sheol and Hades, nana siya the same meaning, place of the dead.
Mo ni tawag temporary place of torment. O siguro nag-iingon nila nga purgatorio. Yung temporary place of torment. Nga kung dito ka i-refine ang teaching sa purgatory, i-refine ang kalag sa purgatorio, dahil ibalhin sa langit, which is dili tinuod. Kaya ang kalag sa tao, pag dito ka mapainom sa Hades, wala na nay pagbalik pa, igsoon. Dito na ka, maghulat ka sa final judgment. Maghulat ka dito, torture, yapon ka kay torment pa na, temporary place of torment pa na. Namina mo? So, kinahanglan nga, muna nga dili sayon magtudlo sa kamaturan. Kay mayo ang tag-algebra ni, science and biology. Kay dili man eternidad ang bayluan ng secular na teachings. But when it comes to the Word of God, kamatuuran ang nakasalalay o ang kalag sa tao ang nakasalalay. Mo nang dili siya katiyaw-tiyawan. O, it stands for, kinsa ang pastor? It is someone who overcomes many battles. Hallelujah. That most people do not know. Kabalo ba mo that behind a pastor's mind hides many sorrows, pains, and disappointments? Ito, na? Nga luyo ba? Luyo sa katawa sa inyong pastor. Luyo sa katawa sa mga pastor. Dunay nakatago anang nga mga kasakit, kaguul, o mga pagka-diskorahe. Pero yung nag-atubang anak niya o nila sa iyang mga membro, dili gina siya mahalata nga naa siya'y pinagdaraanan. Wow! Huwag mo kabantay na ko ano, nakabantay ba mo nga nako'y problema? Tapos ano sa puton ko, kay sa puton na nagdikudaan. Diba? Nakabantay mo nga downcasted si pastura karon. Nakita man ako si pastura ito, marang kaambak ko na matugtulay. Nakabantay ko. Si pastor, yun ani, nagdili, oy. Naabit ito nag-suicide nga pastor sa Amerika. Kato napasahan ako last year. Dinay nangutanan ako sa pastura, unsa may standing ni mo ani nga nag-suicide man siya kay nag-suicide ang pastor din. Ang declaration sa mga pastors nga kauban niya, nalangit siya. Nga wala, di man maayon na mag-suicide. Iya man nasayawa. Nano magpakamatay man ka, you have God, you have the Lord in your life. So saan man nasiktan din ni pastor nga faithful man daw to kayo ng pastor? I don't think so. Di kung faithful, nganong moabot pa ka sa punto nga magpakamatay ka? Kay bisan unsa pa ka bugat paminawa, bisan unsa pa ka bugat o kasakit ang gatubang sa pastor, dili kinamahitabo magpakamatay na. Para man Elijah, nga ningon dito siya sa Ginoo, Lord, I want to die. Pero i-comfort siya sa Ginoo. Mao man ni dalampanan sa mga lagad sa Dios. Muna kani mga pastor, kabalo mo nga nung sila ang i-consider nga pinakakusgan nga tao sa kalibutan kay nga naman. Kay bisan di ay kana sila nasakitan, gipasakitan, gibiyaan, gitalikdan, nagpadayon na sila isuon. Diba? Kita ba mong pastor nga giyubit dahil gibiyaan ng simbahan? Wala no. May mga pastor nga yaga-yagaan. Huwag kakita pastor nga mabiyag simbahan just because of that. Kita ba kang pastor nga gitalikdan sa iyang mga membro nga nabagsak po siya? Wala oy, gatindog na. Okay? Bisan sa ilang grabing kawadon, naghatag o nagatabang na sila. Inana ang kinabuhi ng pastor. Are you there? Bisan gibudhian, mudawat gihapon na sila aning mga tawhana. Bisan gaatubang o problema sa pamilya, gaministeryo gihapon na sila. Hello? Nga naman, bisan na sila sa balatian, pagway muwali, mangwali na. Pila ka panahon nga tingtog ko diri nga gikalibanga. Gidisminorya kahilang tanong, wa mo kabalo no. Guwapa man ko kayo. Diba? Kamu labdan na mo ulo gamay, dinaday mo manimba. Galalis lang gamay, di na manimba. Diba? Wala rin pamiliti, di na manimba. Gamatoy sa baay ni Ginidan. Karon ko na yung pastor, di po na masimba o pareha mo mga rason. Di makawali mo hagad, ang tunga, kaya may muwali. Hello? Nangasiak na ganin yung mga ulo at homiletics pa na to. One pa ganito, pinaka-basic ganito, ganapad na ganin yung mga ulo. Kung sana lang ni amua.
Ay, ikaw, pastora, kay kuan man, na-master na natin mo. Master, sayon mo gama, ugali, tinuod na. Pero kabalo mo nga nung maglisod ni, kay gaampo, mi sa ginuunsang minsahia ang ipawali anong adlaw. Diha ni maglisod. Kaya ang pagama, ugali, dali na tayo sa katanan na, kay iskulahan pa yan na namo. Pero wala, may 5 minutes magkagama, may bisa mo textual, topical, kanang expository sermon, kaya nasa pastor. Pero kanang mag-ampo ka, lunusang minsahia ang nahaog ka Domingo, Holy Spirit, padaigi ko, diha ang struggle. Kaya di man ka pwede magpataka lang kag gamag-gamag, wali diha. Kinahanglan niya kada wali sa alagad sa Ginoo, kada release niya sa pulong sa Ginoo, naagi maimpakan niya kinabuhi sa tao. Are you there? Because that is the power of God's word. Muna ang pastor, kusga na sila. Daghana sila gubat nga na-overcome nga wala mo kahibalo. Dahil nga nung katindog na sila hantod karon. Because their reward is heavenly and not earthly. Because they are doing these things for the Lord and not for the world. Munong padayon na sila, kikabalungan ni, worth it yun yung tanan, inigabot sa adlaw na kuhaon na kita sa Ginoo. And the last pastor, R stands for rebukes lovingly. Okay. Mao nasa simbahan, ayaw mo katingala nga nung padlungon gid mo sa inyong pastor. Hina mo? Mo katingala na. Kay number 1, usan ni sa bukat nga trabaho sa pastor kaning pagpamadlong tungod kay kasagara sa simbahan ang mga membro nay mga gagmay, mga utok, gagmay, mga igot-igot, may istoryahan lang gamay, wa na ni pityok na, naprangkahan lang nimo gamay, dautan na kadayon, ikaw na pinakamasama, halong ipakorte na kanila. Inana ba yan ang kon sa pastor? Ipabarangay naman nimo kanila ngayon mo silang gikuan. Namina mo? Sa church, doon na gitawag o sa man public apology. Kung magkasala mo, naging panahon nga, mutindog mo na yung mga ayaw mong pagpasaylo sa kongregasyon. Naana sa bylaws, sa Assemblies of the Firstborn, I don't know, sa uban na simbahan, na ay public apology, and even the pastors. Kami po, we are not exempted. Kung na kung i-review ka sa imong sala, ako kadili ra ba ko ginasahan anang Junen, dili maayo ng imong gibuhat. Dili ra ba inaana yung pastor? Dili ko yung ano. Kanira bang lovingly nako kadili man hapyod-hapyod. Inagtangay ni. Lovingly means you have to tell that person nga iyang gibuhat dili maayo. You have to rebuke that person for the kind of life nga iyang gipuy-an nga padulong sa impyerno. Na ubang pastor kadili ba makahimo na kay mahadlok. Nga kabalo mo nga mahadlok sila, mawadaan sila membro. Mao man na. Kay kung ulog-ulugan pa ko nga pastor, murag daghan na kayo takaron. No? Usahan ka na simba kay maagtang, mali naman mamali. Naunsa. Di ba? Di ba daghan mo kayo tumalimba sa unang-utang mga kaila? Di ka na rin na mabali makadungog kong istorya sa kong, sabi yung pastora, hilagtan mo, mapagipagsimba na to, mga agtang, madayo. Kabalo man ito! Hello? Ang simbahan sa Diyos, kinahanglan ang putahian na dili mausap. Kaya nga kung ipakaon mga karnero, dili mga kandeng. Kung dili sila kadawat sa pagkaon sa karnero, goodbye! Lisod po. Galitsyon paksim na tayo, mga ito patatong galay. Kinaa sila. Kalami. Itong sudaan. No! Munang, there are times in your life, magtangan yun mo. Ba? Kay mao na loving response sa usa ka alagad sa Dios aron ikaw dili mapariwara. Proverbs 11:14, where there is no guidance, the people fall. Correct, dili? Kung wala gani mga pagiya, ang tao malaglag yun. But in abundance of counselors, there is victory. So ang pangutana mao ni karon, gihigugma ba ninyo ang inyong pastor? Amen. Yes. Tinawa? Hallelujah! Gihigog pa ba ninyo ang inyong pastor, ha? Unsang paagiha, inyuha kining gipakita.
Inyo ba siya gisuportaan, gitabangan, gi-encourage po, o labaw sa tanan inyo ba siyang giampo? Amen. Kay maunay pagpakita sa gugma ngadto sa alagad sa Ginoo. In Hebrews 13:17 says, obey your spiritual leaders and do what they say. Hallelujah! Do and do what they say. Naklaro man kayo na. Kamu gani man umutuman sa istorya sa inyong pastor usahay, maglain man mubuho. Hinagi man uyab-uyab, manguyab yun. Sus! Their work is to watch over your souls. Ngunit primary. And they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Tagay rason ba ang inyong pastor nga mamastor siya sa kalipay? Dili sa kabugat. Namina mong tanan? Kaya ninyo, ang usagid sa makahugno sa pastor kay kanang mga membro ng mga bulyagon. Awa na, pastor, gipatawag mo timong membro atong kuan, barangay, ha? Nga naman, nagahubog man dahil sila gabi, dayo, nagibuno, din, ingon man to siya nga membro daw siya nino, magpalukan, pastilan, pastor, imiburos man to imong membro, katong imo din ang sakop na si kuan, si Tangunanan, naburos, pastor, gabulag si kuan, nag-aaway kay anyang bana nangabit, man din, mamatay sa'yo ang pastor, anak. Tinuod ba yan? Mo nang according sa survey, pila to ka percent, 90 or 80, if I am not mistaken, nga kasagara sa mga pastors, ang number 1 nga sakit kay heart disease. Tungod ba na sa kakuan? Sa mga kabugat sa ministry, nagproblema pa siya sa iyang pamilya. Then pag-abot sa simbahan, problema pa siya sa iyang mga membro. Diba? Napay uban nga, napay mga ubang mga membro bitay nag-abot sa pastor, nga wala masiligi ni mga simbahan. Aha, char. Nabi may mga membro kay nanaoy. Nga wala patuloy luay patusian pastor. Nga nang kono ni pastor. Nga sige magtagtampo ni pastor. Nabi mga inanang mga membro. Mo ni makaliwang maglunos ang alagad sa Ginoo. Mo na ka mo. May pekta mo'y maglunos kaysa ako yung hallelujah. Di mo muangay na go, hey, the door is open, go out. Dili mo ka-stand sa ako ang management. Are you following? Kaya para langit na magiging ako matira ang matibay. And those who endure will receive the crown of life. Taas ang standard sa Ginoo, muawat ta. Noon sa muna ka mo, magpabuyag mo, ayan yung kung yung ipatawag atong barangay, kung yung mapila-pila yun, i-deny ta mo. Hello? May pa mangutang mo na ako, kaya magpautang man ko, magpabayad man ko, basta naalang yung kwarta. Dili na lang mo, di pa ko magpabayad, na magpakaulaw mo na yung mga silingan. Di gibugno na kakawag kakabayad, kay Juna. Naman gustuhan mo, di ba bayad ang utang? I-Facebook pa dun ka. May galing yung layawan mo, wala pa yung Facebook na pala utang. Sa ubang simbahan na ako'y nabasahan. May pagpusa ng Facebook, mapanganda, nulawa sa maayuan na, oy. Ayaw, gid mo pagpabuyag mga isuon. Kung namin pagpalinahanglan, ako itudlo ninyo, luhod sa Ginoo. Ayaw mo pagpakaulaw. May pang-post pa mo na Facebook, kadi mo mamayad uta, i-post mo na Facebook, kay maot mo mga batasan, ulaw sa mayo na. Maulaw gani ko, unsa na lang ang Ginoo. Muna ako encouragement ninyong tanan. Aron mabuhi kong dugat, butana. Hallelujah. Magmatinod-anong tang mo alagad sa Ginoo. Manindong taanan sa pagtapos. Glory to the name of the Lord. Mamuot mata. Nanya, nalipay lang mo tumig sa iya. Now, kabalo na mo, natugkad na ninyo sa kinabuhi sa pastor. And I hope that you are praying for me. That you are praying for all the pastors in the world. Kaya sa among devotional sa balay, dili gid mawala sa prayer focus na mo ang fivefold ministry. We are praying constantly for all the evangelists, the apostles, prophets, missionaries, and pastors all around the world. We are praying for them constantly. You know why? Kay dili sayon ang tawag sa Ginoo.
Dili sayon ang calling sa Dios. Apan kung dunay mga tao nga nagpaluyo nila sa mga pag-angkop, makapadayon soon. Thank you, Lord. Hallelujah.